Another day, another mini vlog na naman tayo mga mi. Hello mga mi, kami po ay bagong content creator na may 2.4k followers sa Facebook at 174 subscribers sa YouTube. Kung hindi ka pa nakafollow sa amin mga mi, pakisuyo naman po, pa-follow and subscribe naman sa aming vlog at sa aming channel. Nakauwi na nga kahapon ang aking lola mga mi at galing nga sila sa Malaybalay City dahil nga ay pumunta sila sa Kaamulan. Kaya pagkauwaga mga mi, nakisuyong ako kay lola mga mi na baka bantayan niya muna si Bebe Teron mga mi dahil nga maaga akong naghugas ng plato. Paano ba naman kasi mga mi, sobrang dami talaga ng hugasin namin na plato mga mi dahil lahat nga ng pinggan namin ay nagamit nga namin. Wala kasing magbabantay kay Bebe Teron mga mi kaya nga ay nilagay ko na lang muna sa palangga na lahat ng mga hugasin namin. Natatanggal na nga itong mga wall bricks mga mi na nilagay ko dito sa aming kusina mga mi dahil nga sa sobrang lakas ng hangin. Nagbabalak kasi kami mga mi na kapag may pera na kami ay mag-e-extension nga kami mga mi ng kusina namin. Wow! Naging ganito na nga mga mi ang kusina namin dahil nga minamadali namin itong bahay namin. Wow! Pero okay lang naman mga mi kahit ganito din naman yung kusina namin ay maganda din namang tingnan. Ang importante mga mi ay nakabukod na nga kami ng bahay. Wow! Kapag kasi mga mi nakabukod na tayo ng bahay, nasa atin na mga mi kung magagawa natin ang mga gawain. Nasa atin na din mga mi kung maglilinis tayo ng bahay ngayon, bukas o anong gustong oras mo man maglinis. Maliit kasi itong bahay namin mga mi at saktong-sakto lang din sa mga bagong simula pa lang na pamilya. 2 kwarto din ito mga mi sa aking kapatid at sa amin. Pero baka nagtataka kayo mga mi kung bakit wala nga akong kasama dito sa bahay ngayon dahil nga ang aking kapatid ay doon muna natutulog kina lola. Mahirap na kasi mga mi dahil hindi ko na nga siya mga mi maalalayan sa pagluluto mga mi kapag papasok na siya. Kapag wala naman siyang pasok mga mi ay dito nga siya natutulog sa kwarto niya. Pero kapag mga mi umuwi nga ang aking papa galing sa trabaho ay dito nga rin siya natutulog sa kwarto ng aking kapatid. Tuwing Sabado lang naman din umuwi ang aking papa mga mi dahil nga ay malayo ang kanyang tinatrabahuan. Nang matapos na nga ako mga mi dito sa aming kusina ay binili ko na nga itong mga kurtina. Nilalagyan talaga namin mga mi ng kurtina itong kusina namin mga mi dahil nga kapag may taong dumadating dito sa amin ay bumubungad na nga sa itong kusina namin. Nang matapos na nga ako dito sa kusina namin mga mi ay tinignan ko nga si Bebe Teron dito sa crib niya. Buti na lang talaga mga mi hindi siya umiiyak at ito nga siya mga mi sa crib niya tumatahimik nga lang. Alam naman natin mga nanay mga mi na kapag busog nga ang baby ay hindi nga sila umiiyak at nag-i-enjoy nga lang sila. Matapos nga ako mga mi ay tinignan ko nga ang labas mga mi at sobrang init talaga. Nagwalis-walis na nga rin ako mga mi dito sa sala namin dahil nga mga mi hindi nga maubos-ubos ang mga dumi dito mga mi dahil nga ay hindi pa nga ito nakasemento. Sa ilalim kasi nito mga mi ay nilagyan nga lang namin mga mi ng karton at floor mat. Ang na-flooringan nga lang mga mi ay yung kwarto nga lang namin at yun nga lang mga mi ang siniguro namin mga mi dahil nga ay mas importante naman talaga yun. Sa kanan namin ito ipo-flooring mga mi kapag may pera na nga kami. Pero kahit ganito din naman mga mi, okay na din naman siya mga mi at mukha din naman siyang naka-flooring. Kaya mga mi, wawalisan ko ito dahil nga dito kami hihiga ni Bebe Teron dahil sobrang init talaga dito sa amin. Kaya mga mi, dito nga ako maglalagay ng playmat sa sala namin dahil mga mi malakas nga ang hangin. Kapag kasi mga mi, doon kami sa kwarto namin mga mi ay sobrang init talaga mga mi at parang nasa loob ka ng oven. Kumuha na nga rin ako mga mi ng bedsheet at pahihigaan ko nga ka Bebe Teron. Mainit din kasi mga mi sa katawan itong playmat kaya mas mabuting lagyan na din natin ng bedsheet. Pagkatapos ko ang ilagay si Bebe Teron mga mi ay aalisin ko na nga rin itong crib. Hindi ko alam mga mi kung ako lang ba pero kapag kasi mga mi maraming bagay akong nakikita ay parang mas lalo ngang naiinitan. Kaya mga mi itatabi ko muna itong crib ni Bebe Teron at ilalagay ko nga dun sa kwarto ng aking kapatid. Ang kagandahan kasi mga mi itong crib ni Bebe Teron ay adjustable nga ito. Pwede nga rin itong mga mi ilagay doon sa baba kapag malaki na nga si Bebe Teron. Isa din mga mi sa ikinagaganda ng crib na to ay sobrang gaan nga lang niya. Dito nga rin sa bahay namin mga mi ay sobrang lakas din ng hangin. Nasa taas kasi ang bahay namin mga mi kaya abonda nga sa hangin.
Sa sobrang lakas nga ng hangin mga mi ay makikita nyo talaga na gumagalaw yung kurtina. Pagkatapos nga mga mi ay for the go, pahiga-higa na nga lang kami ni Baby Teron. Hanggang dito na nga rin mga mi at pa-follow naman mga mi kung hindi ka pa naka-follow.